No? Yung sumasamba sa araw ng pagsamba, sabi ng Panginoon, makikilala nila ako. Kaya ako ay naniniwala, dahil nag-devote tayo ng oras, ng panahon sa Panginoon, ang Diyos ay magpapakilala sa atin kung sino siya sa ating buhay. So, hihiramin ko po sandali ang inyong tenga, hihiramin ko po sandali ang inyong atensyon, mag-focus lang po tayo sa ating pag-uusapan. Naniniwala po ako na ang Diyos ay mangungusap sa atin kapag bukas ang ating puso, bukas ang ating isipan. Naniniwala ako bawat salita ng Diyos na marinig natin ngayong hapon na siyang titimo sa ating pong puso. Pwede po ba tayo sandaling manalangin? Umupo lamang po tayo at tayo po'y manalangin. Panginoon, muli kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Patuloy pong hinihiling na inaamin sa amin pong mga buhay na wala kaming magagawa kung wala. Kailangan ka namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Tulungan po ninyo ako, Panginoon, bilang lingkod mo. Hindi po ako marunong magsalita. Hindi po ako marunong mag-preach. Lord God, in the name of Jesus, lagisin niyo po ang aking labi. Lagisin niyo po ang aking dila. Gawin niyo po bibig ko, Panginoon, ang maging bibig nito, Lord God. At patuloy, Panginoon, na bawat salitang mamutawi sa aming bibig, Panginoon, ay pagpapala sa bawat nakikinig ngayong hapon. Hindi ko po alam kung ano man po, Panginoon, ang kanilang sitwasyon sa ngayon. Ikaw na higit na nakakaalam kung ano po ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. Lord, muli, hinihiling ko, Panginoon, na ang iyong Espiritu ngayon ang siyang pumalibot sa aming kalagitnaan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ikaw ang siyang mataas at kami ang mababa. At sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy ko sinisira, binawasak ang lahat ng gawa ng demonyo na harang sa iyong mga salita. In the name above every name, in the name of Jesus, go! Live in this place. You have no power, you have no legal right, you have no authority in this place, because this place is redeemed by the blood of Jesus. Release your power, O Father. Release your anointing. Release, Lord God. Hallelujah. Buksan ang aming pusong espiritual, pusong kaisipan, Panginoon, at maunawaan ang bawat salitang marinig, Panginoon, ngayong umaga. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ay naniniwala na walang aksidente. Nandiyan ba kayo? Amen. Amen. Ako po ay naniniwala na walang aksidente sa Diyos. Lahat ng ito ay pinlano ng Panginoon. Katulad po ni Nanay Lilia, tama po ba? Nanay Lilia, welcome po in the body of Christ. Welcome po kayo sa gawain ito. Kumbaga, tawag dito, God is not God of accident. God is a God of purpose. Naniniwala ako may dahilan ng Diyos kung bakit kayo pinagbakasyon, kung bakit kayo narito ngayon. Naniniwala ako, inalaw ito ng Panginoon na makarating kayo rito upang iparating po sa inyo ang nais niyang sabihin sa inyo. Maging kay, kumbaga, tagal na natin hindi nakikita, nais natin tuloy. No? So, kumbaga, God is not God of accident. God is a God of purpose. Tawag nito, itong taon na to, matatapos na po yung January, papasok na po yung February. Sa taong nito, gusto ko pong ibahagi sa inyo kung paano tayo magtatagumpay by year 2025.
No? Hanggat hindi po tayo nakakawala doon sistema ng mundong ito, at hanggat hindi tayo nakakawala sa mga bagay na nangyayari sa atin in the past, hindi natin mararanasan ang tunay na tagumpay na inilalaan ng Diyos sa atin by year 2025. Excited ba kayo na naniniwala ba kayo na merong gagawin ang Diyos sa atin sa taon ng 2025? Naniniwala ba kayo doon? Pero kung naniniwala kayo doon, dapat sa buhay natin, ngayon pa lamang, ihanda na natin ang ating sarili. Pakawalan ang dapat pakawalan. Palayain ang dapat palayain upang makamit natin ang tunay na tagumpay na nagmumula sa ating buong Panginoon. Sa umaga nito, ito po ang gusto ko pong talakayin natin. Ayan. Ayan. Oh, sabi ko nga, baka naman, nandiyan ka pa sa stage na yan. Yung bang hindi ka makamove on, no? May mga stage na ganyan, ano? Kaya sa taong ito, no? Ako, nagtawa na po, mag-Vietnam. Baka nakaka-relate sila, no? Tama-tama yung mensahe, parang aksidente, no? So, ibig sabihin, kumbaga, hindi mo makakamit ang tunay na kalayaan hanggat hindi ka nakaka-move on sa iyong pinagdadaanan. Kaya itong taon na ito, kailangan mag-move on ka na. Kaya nga ang title natin, ano daw title natin? Sigaw na natin! Mag-move on ka na. Mag-move on ka na kasi. No? Mag-move on ka na. Past is past. No? At tumayo, tumindig, at tingnan ang nalayon ng Diyos sa ating buhay. So yung text, o yung ating pong passage, o yung salita ng Diyos na ating pag-uusapan ito. Ang sabi ng Isaiah 43, verse 18 and 19. Ano sabi? Ito ang sabi niya. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing na sa limot. Limutin na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko isang bagong bagay na hanggang ngayon, di mo na mamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. So, merong promise. Itong taon na to, kung ito'y isa sa puso natin, at nilalagay ng Diyos sa ating puso, itong promise ng Panginoon ito, makakamit natin. Hanggat hindi tayo nakakawala in the past, hindi natin mararanasan ito. So, unang gusto kong iiwan sa atin na puntos, ito. Ano daw? Forget the past. No. Katulad ng binanggit natin kanina, sabi ng Isaiah 43:18, ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ano daw? Ilibing sa limot, dimutin na ngayon. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa susunod na taon. Limutin na ngayon. Brother Robert, paano ba ako makakabubuon? Ang sakit-sakit pa. Hanggang ngayon, durog na durog pa ang puso ko. Kasakit naman ang ginawa niya sa akin. Paano ba ako makakabubuon sa pinagdadaanan ko? Kung ikaw man lumagay sa akin kalalagayan, maaaring maintindihan mo ko. Opo, masakit po, tama po. Pero life is a matter of choice, tama? Ikaw ang pipili ng iyong sitwasyon. Life is a matter of choice, not by chance. Kumbaga, hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Pag sinabing robot, kung anong inuutos sa kanya ng kanyang manlilikha, susunod lang yung robot. Kasi robot lang siya, ayon sa kanya nila. Nakaprogram siya bagay sa mga kanyang sasabihin, susunod lang siya. Pero hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Kundi tayo ginawa ng Diyos na may kalayaang pumili kung anong gusto nating buhay. Tayo may kalayaan tayong pumili kung anong nais nating lakarin sa mundo nito. Life is a matter of choice. The precious gift na binigay ng Diyos sa atin is the free moral will. Kaya sina Eva at Adan, naglagay ang Diyos ng Garden of Eden. Nilagay ng Diyos ang dalawang klaseng puno doon sa Garden of Eden. At doon sa Garden of Eden, may nandun po yung dalawang klaseng puno. Yung tree of life
na nagbibigay buhay at sa yung tree of the knowledge of good and evil. Ang sabi ng Diyos, pwede mong kainin ang lahat ng bagay na maliban lamang sa punong ito. Ano yung punong na yun? The tree of the knowledge of good and evil. Ito yung puno na pinagbabawal ng Panginoon, no? Ang knowledge and evil. Sabi niya gano'n, ito yun, huwag mong kakainin yan. Kapag kinain mo yan, mamamatay ka. So, ito lang, itong punong ito, ang kanyang pinagbawal. Nilagay ng Diyos ang tao doon, sa gitna. So, meron na kautusan. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, huwag mong kakainin yan. Yung the tree o yung fruit of the knowledge of good and evil. Huwag mong kakainin. Kapag kinain mo yan, mamamatay ka. So, ano ginawa ng tao? Ibis na kainin yung tree of life, the fountain of life, yung buhay na magpapaganda sa kanya, yung buhay na mapapaayos siya. Anong pinili niya? Itong tree of the knowledge of good and evil. Pinili niya yung bunga ng mabuti at ng masama. Kaya nga tayong lahat, no? Kaya mangyayari dahil kinain nila yung bunga ng masama at ng mabuti, ano pong nangyari sa kanilang buhay? Alam natin yung istorya. Nagka-wendang-wendang yung kanilang mga buhay. Baka hindi nila alam yung salitang wendang-wendang. Kumbaga parang naging miserable yung kanilang buhay. Naapektuhan tayo until now sa ating pong generation. Kaya nga po, binibigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan. Kung gusto mo bang mag-ubuon o hindi. Mananatili ka ba sa ganyang kalalagayan o hindi? Kapatid ko in faith, ito 2024 na to, no? Yung 2024, na mga masasakit na alaala, masasakit na karanasan, huwag na natin dalhin dito sa 2025. Nandyan ba kayo? No? Huwag na natin dalhin yung mga nangyari sa atin in the past ng 2024, yung mga masasakit na alaala, kung kailan ka naduro, kung kailan ka bumagsak, kung kailan ka hindi makatayo sa iyong buhay, kung kailan ka, tawag nito, nasaktan. Huwag mo nang dalhin dito sa 2025. Iwan mo na yun. No? I-treat mo na yun ano tawag ito, bilang pagtuturo sa atin na masakit na karanasan. Pero, huwag mo na itong dadalhin pa sa 2025. Pero yung mga magagandang bagay na nangyari sa 2025, baunin mo yun. Bakit? Kasi yun ang paghuhugutan mo ng lakas para magtagumpay sa buhay na ito. Amen. So sabi dito, sabi niya, ang nangyari noong unang panahon, ilibing na sa ligot. Pag sinabing ilibing, ibaon. Tama po ba? So kapag mayroong nangyayari, halimbawa sa pamilya, sa mag-asawa, sa magkaibigan, o sa mag-boyfriend and girlfriend, pag binabalik-balikan yung nangyari noon, anong nangyayari? Anong nangyayari? Diba? Ang nangyayari, imbis na napapaayos, nagiging toxic. Tama ba? Bakit? Kasi nung ikaw, nakalita, noon ba, ganyan ka na. Hindi ka na nagbabago, yung parang ang ugali mo. Ang nangyayari, bakit? Kasi nga, yung mga nakalibing na, pinipilit mong kinukuha, kaya nangyayari, yung relationship, nagiging toxic. Diba? Nakakita ba na kayo ng mga toxic na tao? Pag sinabing ilibing, naalala ko po yung aking tiyahin. Nung po siya ay ililipat mula sa Lapieta, dadalhin po siya sa Mount Mary yung kanyang buto. Matagal na pong patay. Yung tiyahin ko, for how many years na po siyang patay. Nung binuksan po siya, lahat po ng mga tao doon nakamas. Bakit? Kasi nga, kapag binuksan yun, siyempre yung hangin, magkakos ng sakit yun. Toxic ang abot nun. No? Ganon din po sa atin. Kapag po yung mga binabaon na natin in the past, nagiging toxic po yun. Nagiging lason. Kapag binabalik natin yung mga nakaraan na masasakit na bagay, lason yun. Nakakamatay. Kaya sa relationship, kaya kapag sinasama mo pa yung in the past, hindi ka makamubuon, naku po, sabong yun sa loob ng pamilya. Bakit? Kasi nga, hindi makawala
doon sa in the past. Nagiging toxic na yung relationship hanggang sa totally, boom, naghiwalay na. Boom, sumabog na. Bakit? Kasi nga toxic. Mag-isa ating personal na buhay. May mga in the past tayo na hanggang ngayon bitbit pa rin natin, hindi tayo makabubuon doon sa mga tao na nakit sa atin. Kaya meron tayong tinatawag na trust issues. Hindi tayo basta-basta nagtitiwala. Bakit? Kasi nasaktan ka na. Amen. Dapat mag-move on ka na, kapatid. Sabihin mo ka, mag-move on ka na. Amen. No? Kaya yung relationship ninyo, kapag ikaw nag-boyfriend, halimbawa lang, nag-boyfriend ka, at yun pa, yung ugali mo yun, bit-bit mo pa lang, hindi kayo magiging compatible. Bakit? Kasi bit-bit mo na bigyan na yun. Binabalikan mo yung nakaraan mo, yung past na relationship mo. Pareha sila mga lalaki. Isa lang. Di ba mga ganun eh? Pareha sila mga lalaki natin. Nakatawa na siya. Di ba? Bakit? Kasi nga, yung nangyari sa kanya, hanggang ngayon doon pa rin. Kaya tuloy, yung bawat nakailang relationship na siya, hindi pa rin maayos-ayos. Baka naman may problema ka. Baka naman may problema tayo, kaya hindi gumaganda yung relationship natin. Bakit? Kasi nga, you are living in the past. Namumuhay pa tayo sa nakaraan, kaya yung relationship na dapat maging maayos. Sumasabog. Gihiwalay. Kaya nga kung ano man nangyari sa atin in the past, ilibigay yun sa iyo. Kasi it cause toxic sa relationship mo, sa family, o kung halimbawa sa mga tao. It cause toxic. May mga tao na naka-experience na kung ba kayo yung mga tao kapag nakikita nyo yung bang, kapag kausap ko to, yung ulo ko parang tawag nito, toxic na. No? Kumbaga, puno-puno ng galit yung kanyang puso. No? Nagiging toxic na. May mga taong ganun. Kapag nakikita ka pa lang. Kaya dapat sa atin, ilibing na yan sa libot. Ibaon na natin para tayo magtagumpay sa taong ito ng 2025. Magbibigay po ako ng dalawang halimbawa. Itong kwento ni Lot, yung kanyang pamilya, nakatira po sila doon sa Sodoma at Gomora. Ang Sodoma at Gomora po ito ay city. Pag sinabing city, nandyan ang lahat na kailangan mo. No? Pag sinabing city, halimbawa, katulad ng Angeles City. Yan, Angeles City. Nandyan, pumunta ka sa Balibago, nandyan yung, para kang nasa ibang bansa paggabi, para kang nasa Las Vegas sa gabi, kasi nandyan yung Clark eh. Punta ka doon, wow, talagang lahat ng kailangan mo na magpaliwali, magpalipas ng oras, nandyan lahat. Maglakad ka ng alanganin ng gabi ron, no? May magkaya sa'yo, kuya, halika. Nakabikini lang yun. Parang nakabani, nagyaya sila. Tingnan mo naman, sumasayaw. Ganon. Tapos sa area, nandun yung napakalaking casino. So, ganun yung city. At tapos, ang problema dito sa Sodoma at Gomora, hindi lamang sa city, meron siyang problema na talagang ang Diyos ay umabot na yung kanilang kasalanan hanggang langit. Ang kasalanan ng pagiging tabi-tabi po, kung meron na po sa inyo, kung meron pa sa mga taong nakupo kasi ay naka-video, sa mga panood dito, wala po tayong intention manakit. Kundi binabanggit lamang po natin ito para makita natin kung saan ito nagsimula. Yung pong mga homosexual, yung mga tomboy, yung mga third party, no, yung mga bakla, no? Kumbaga dito po yan nagsimula. Ayaw na po nilang sipingin yung kanilang mga asawa. Kung lalaki ka, ayaw nilang sipingin yung asawa nilang babae. Kung babae ka naman, ayaw nilang sipingin yung kapwa nilang lalaki. Gusto nila same sex. Ganun po yung katalamak, yung meron sa Sodoma at Gomora. Kaya po doon sa Sodoma at Gomora, kumbaga gusto mo lang sipin, doon ka. Ang problema ngayon ito, dahil po sa galit ng Diyos, sa talamak na kasalanan ito, susunugin na to ng Diyos. Ibabagsak sa kanya yung parusa
ng Diyos dahil sa kanyang talamak na kasalanan na kanyang ginagawa. So, merong isa doon na pamilya na kung saan ay namumuhay ng malinis, namumuhay ng tama sa harapan ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na itong taong ito ay mapahamak. Kaya bago sunugin ng Diyos ang Sodoma at Gomora, gusto ng Diyos na makaalis yung kanyang mga anak. Makaalis sila doon. Ano gusto kong makita, kapatid ko in faith? Tayo mong lahat, we are living in this world na toxic. Toxic ang mundo. Toxic. Kaya kumbaga, kung hindi natin pupunuin ang salita ng Diyos ang ating puso, kung hindi tayo magpapakalalim sa relasyon natin sa Diyos, pwede tayo maapektuhan doon sa toxic na nangyayari sa ating pong bansa. Magindi po sa sitwasyon ginalo. Kaya gagawin kayo ng Diyos ay ganito, susunugin, paalisin sila ng Diyos. Ano sabi? Ito po, Genesis 19:15 to 17. Sabi niya dito, na magbubungal-iwayway na, kasi susunugin na eh. Aalisin na sila ng Diyos. Sabi niya dito, na magbubungal-iwayway na, inapura ng mga anghel sila. Magmadali ka. Umalis na kayo ng inyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng luso. Mga kapatid ko in faith, I pray in Jesus' name, mangusap po ang Diyos sa inyo sa pamagitan ng kanyang salita. Ilagay po ninyo ang inyong sarili sa kanyang kalalagayan. Meron nagsasalita sa kanila. Sabi niya ganito, umalis na kayo. Pinapaalis ka na ng Diyos sa toxic na lugar. Pinapaalis ng Diyos yung toxic nating mga ugali. Pinapaalis ng Diyos, umalis na tayo doon sa toxic na lugar. Umalis na tayo doon sa toxic na ugali. Umalis na tayo sa nakakalason na sitwasyon. Umalis na kayo. Sabi niya gano'n, ano sunod na sinabi ng anghel ng Diyos? Sabi niya, hindi kayo madamay sa patawasan. Kapag hindi tayo umaalis doon sa sitwasyon na yon, pwede tayong mawasak, pwede tayong maduro, pwede tayo doon. Kaya pinapaalis. Ngayon, verse 16, sabi niya, nag-aatubili pa sila, ngunit sa habang ni Yahweh, halos kalag-kalag na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Kaya ginagawa ngayon, ng anghel ng Panginoon, lumabas na kayo dyan. Alam yung kalag-karin? Alam nyo yung salitang kalag-karin? No, yung kalag-karin na parang, bilisan mo, parang gano'n, ano? Halos magkatapa-tapa ka na. May mga tao na nagsasabi sa iyo minsan na, maras ka na dyan. Di ba? Pag-move-on ka na kasi. Di ba? May mga tao gano'n eh. Pinapadala ng Diyos sa iyo. No? Sinasabihan ka na, hindi maganda yan. Sinasabihan ka na, huwag ka na kasing kumbaga, hindi yan tama. Umalis ka dyan. Para bang kinakalagkad ka, no? Papalayo mula doon sa kasalanan, papalayo doon sa kung saan ka mawawasak, papalayo kung saan ka madudurog. May mga taong pinagpadala ang Diyos sa iyo para kausapin ka, umalis ka dyan, kinakalagkad ka, umalis ka dyan. Ako po'y naniniwala sa mga oras na ito, kinakausap kayo ng Panginoon. Hindi ko kayo personally kilala, pero ako'y naniniwala, kilala kayo ng Diyos. Itong mga tinig na inyong narinig na ito, naniniwala ako, sinasabi sa inyo ng Panginoon, umalis ka dyan. Madudulog ka dyan. Mawawasak ka dyan. Yung magandang pinaplano sa inyo ng Diyos, mawawala, masisira. Totally, madudulog ka at magiging miserable ang buhay. Kapag naging miserable ang buhay natin, ang dami natin sinisisi. Si nanay kasi! Ito kasi mga tao ito! Kung sino-sino na kasi sinisisi natin. No. Ikaw. Kung bakit ka bumagsak, kung bakit tayo nagdurog, dahil sa atin. Bakit? Nagpadala ng Diyos ng mga tao na tutulong sa iyo para bumukas ang kaisipan para makalaya ka sa sanctification. Ako ano? Nagpapadala ang Diyos ng mga tao para palayain ka.
God is not God of accident. God is a God of purpose. Kapatid, uulitin ko. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Ang sitwasyon mo. Sabi ng Panginoon, umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Bakit? Kasi mawawasak ka. Kaya nga meron sa sinasabi, kinakalad ka din. Maari may taong darating, maari kong church na ito, kinakalagkan ka. Umalis ka dyan. So ano nangyari? Tuloy natin. 17. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang sarili. Huwag kayong lilingon, huwag kayong hihinto, magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. May mga words. Ano yung words? Huwag kayong lilingon. Yung mga nangyari sa inyo, huwag mo nang balikan yun. Huwag mo nang tingnan yun. Ano kasabihan ng tao? Ang taong lingon ng lingon sa kanyang pinanggalingan, sa kanyang nakaraan, hindi makakarating sa aroonan. Diba? Huwag kang lilingon. Pili kang madapa. At sa iyong magkadapa, baka hindi ka na makatayo. Ang sabi dito, hihinto. Kaya huwag kang tumigil dyan. Alam niyo po ba yung tubig? Yung tubig, kapag po walang labasan, kapag yung tubig walang labasan, walang kanal, na-stuck lang yung tubig, ano mangyayari po sa tubig? Pwede niyo po ba ako sagutin? Ano mangyayari sa tubig? Ang possible na mangyari kapag yung tubig na-stuck nang na-stuck doon dahil wala siyang labasan, dadapuan siya ng langaw, dadapuan siya ng lamok, dadapuan siya ng kung ano-ano. Di ba? Babaho, magiging toxic. At bawat dadaan, bawat dadaan ang baho, na bawat dadaan iniiwasan. Bakit? Kasi nga, yung tubig na yun, walang nilalabasan, kaya nagkukos yun ng toxic, nagkukos ng baho, nagkukos ng kung ano-ano. Nakukuha nyo? No. Kasi huminto. So, anong dapat gawin para tawag dito? Maging matanggal yung toxic na yan, yung amoy na yun. Gumawa ka ng daan para yung tubig na yun ay makawala. No? Palabasin mo. Kaya sabi na dito, huwag kang lilingon. Huwag kang hihinto. Ito yung promise. Ano sabi ng Panginoon? Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Merong itinuturo ang anghel ng Diyos na lugar na kung saan magiging safety ka. Na kung saan mapapaayos ang buhay mo. Meron siya tinuturong lugar. Magtago kayo sa kaburulan. Meron siyang lugar. Kapatid, baka hindi yun ang lugar mo. Kapatid, baka ito yung lugar mo. Na kung saan ang buhay natin ay makapaayos. Ang buhay natin magkaroon ng direksyon. Meron siyang tinutulong lugar. Yung lugar na yan, maybe, yan po yung makakapagpahinga ng iyong kalooban, ng iyong kaisipan, ng mga stress. Baka yung lugar na yan is a place of success. Hallelujah. Diba? Baka yung lugar na yan is a place of success. Baka yung lugar na yan, lugar ng tawag nito, ng pagpapala, ng kalayaan, ng kapayapaan, ng paglago. Baka yung lugar na yan, lalago ka spiritually, lalago ka yung pakikipag-communication mo kay Lord, magiging mabuting tao ka. Ako ano ba yung sabihin? Meron siyang lugar na tinuturo ang Panginoon sa atin. Kapatid, gusto ko kung makawala tayo doon. Makawala ka doon. Merong itinuturo ng lugar ng Diyos. We must pray for it. Lord, saan mo yung lugar na yan? Na kung saan ako'y magtatagumpay. Lord, saan yung lugar na direksyon na gusto mong dalhin ako? Saan po, Lord? Saan, Lord? Sabihin mo, Lord. Meron siyang lugar. Ipag-pray natin. Nawa, liwanagin ng Diyos ang kaisipan natin, ituro ng Panginoon kung saan yung lugar na yun
ng lugar na kung saan maglalago tayo spiritually, lugar na kung saan mapapabuti tayo, lugar na kung saan magkakaroon tayo ng success sa buhay. May tinuturo ang Panginoon. Amen. Amen. Para hindi mamatay yung physical, hindi mamatay yung spiritual life, hindi mamatay yung relationship. Meron siyang magawa. In the name of Jesus, I pray. Buksan ng Panginoon ang ating spiritual na kaisipan, spiritual na mata, makita yung lugar na tinuturo ng Panginoon sa ating buong buhay. Amen. Ngayon, lesson. Kapag pinipilit natin balikan yung in the past natin, kapatid, may stuck ka dyan. Katulad ko ng asawa ni Lot. Yung asawa ni Lot, siguro hindi nagsimtip hindi bumakon sa kanyang puso ang mensahe ng Diyos. Kaya nananatili pa rin, binabalik-balikan pa rin niya yung nakaraan niya sa kanyang buhay. Hindi nagsimtip o bumakon sa kanyang puso ang salita ng Diyos. Kaya ang buhay niya ay naging miserable. Ano? Sabi ng Genesis 19:26, ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya ito'y naging halili kasi. Nag-stop na siya ron forever. Kaya yung tao, imbis na lumakad na matagumpay, lumakad ng miserable. At meron siyang paboritong awit, at ang kanyang awit, ke sira, whatever may be. Diba? Bahala ni Batman! Pinagkakatiwala nila ang kanilang buhay kay Batman! Bahala ni Batman! Diba? Ang dati hindi pagkatiwala buhay natin sa Diyos. Sapagat ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang direksyon, kung anong buhay na nakalaan para sa atin. Paulit-ulit ko itong sasabihin, hindi ka singaw. Hindi ka singaw. Hindi ka singaw kung bakit ka narito sa mundo ito. Hindi ka palamuti. Hindi ka pamparani. Hindi ka singaw. Kundi nilabas ka ng mundong ito. Inalaw ng Panginoon mabuhay ka dahil meron siyang dakilang layunin sa iyo. Meron siyang plano sa iyo. I pray, malakad natin yung magandang plano ng Diyos ngayon sa buhay natin. Nandiyan ba kayo? Amen. Hallelujah. I-skip ko po yung isang example. No? At I know, I pray, in Jesus' name, dito pa lamang namumuusap na ang Diyos sa puso natin. I-skip ko lang po yung isang example ko. I-skip ko na po para mabilis lang po ako. Gusto kong pumunta doon sa pangako ng Panginoon. Gusto kong pumuntahan yan. Ano ang pangako na promise? Ano yung pangako? Isaiah 43:19. Kapatid, pwede mo ba akong tulungan? Pakibasa. Narito ang Isaiah 43:19. Narito at isdan ang nagawa ko isang bagong bagay na hanggang sa ngayon, hindi mo na mamasdan ako'y magbukas ng isang andasin sa na pinapagin ang diskero ay patuloy. Amen. Ano yung promise? Ang promise nito, narito, kapatid, narito, at masdan ang nagawa ko sa bagong bagay. Bagong bagay. Excited ba kayo? Itong bagong bagay na to, sabi nila, na hanggang ngayon, hindi mo namamasdan. Sa makatwid, yung bagong bagay na yan, hindi mo pa yan naranasan. Hindi mo pa yan nakita. Bago yan. Alam mo yan? Bago yan. Yan ang binubuksan ng Diyos sa atin. Yung dati, buhay natin, hindi maganda. Pero kapag nilakad natin, yung pangako ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung mga bagay na hindi mo pa nararanasan sa talang buhay mo, mararanasan mo. Kakuha niyo po, mararanasan mo.
Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya nga, magalak tayo, matuwa. Dahil itong 2025 na to, may mga bagong experiences, may mga bagong ginagawa, may mga bagong gagawin ng Diyos sa atin itong taon 2025 na rin. Excited ba kayo? Amen. Oo, excited. Sa totoo lang, marami pong nilalagay ang Diyos ngayon for the glory of God. Wala pong maitataas na laman kundi ang Panginoong Yesus lamang. Oh God, marami siyang sinasabi. Ang kailangan mo lang yung sinasabi na sundin mo lang yun. By February, isi-share ko po sa inyo yung mga ilang nilalagay ng Diyos sa puso para magtagumpay tayo this year. Kailangan mo lang siyang lakarin. Kasi pag di mo siya nilakad, ito pa rin. Wala siyang growth. Wala siyang paglago. Kailangan mo lang siyang lakarin. A walk in faith. Walk in faith. Lumakad ka nang may pananampalataya. Pakiramdaman mo yun. Itong bagong-bago niya. Kung ano yan. Sabi ko nga oh God, marami po tuturo sa atin ang Panginoon sa atin. Na kung saan, kapag nilakad po namin yan, yung mga bagay na hindi mo nakikita, yung mga bagay na hindi mo pa naranasan, alam buhay mo, mararanasan mo sa iyo. Magbabacktrack po ako. Sabi ko nga, buhat po ako ay naging Kristiyano. Tinanggap ng Panginoon sa aking buhay. At nilakad yung kanyang kalooban. Gusto ko pong mga ilan-ilan na mga karanasan. Intapas po ito. Mga nakaraan na to. Pero first time para sa akin. Maaari sa iba, hindi. Pero the first time para sa akin. Sino mo makapagsasabi na si Brother Robert na hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral na kung saan ang level of thinking ganito lamang dahil ako po laki sa palengke, ang mga barkada ko po ay sina Taiwanese. Ang pangalan niya Sik. Apelido niya Wat. Yun po yung mga barkada ko. Si Sik, ang apelido niya Wat. Sik Wat. Yun po yung barkada ko. No? At saka ho si Mando, apelido niya Robot. Opo. Magkamag-anak po yung mga yan Yun po yung aking kinalakihan. Yun ang mundo na aking ginagalawan. So, ang mundo ginagalawan ko, can you imagine? Tingnan ninyo, pagbasta niya kung yun ang mundo na yung ginagalawan. Anong buhay na meron ka? Tama ba? Anong buhay na meron ako kung itong environment na ito na aking ginagalawan, na kasama si Sikwat, kasama si Mandurukot, kasama yung mga sinungaling? Anong magiging buhay ko? Nagulong ako sa masamang bisyo. Anong mangyayari sa akin kung dito lamang ako iikot? Pero, nung ang Panginoong Yesus ay naghari sa aking buhay, kumilos at pinaghari ang Panginoong Yesus sa aking buhay, yung hindi ko nararanasan before, yung hindi ko nakakakain before, yung hindi ko napupuntahan before, hallelujah! Nung ang Panginoon ay naghari, yung hindi ko napupuntahan, yung hindi ko nakakain, yung hindi ko naranasan ko yun sa Panginoon. Sino makapagsasabi na si Brother Robert, hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral, natutulog sa isang napakagandang hotel, pinagsasabihan ng pagkain, natutulog ka, nakain ka, bisa nagsusigod ka, nandun ka sa hotel. Yun po may sariling gastos ko. Yun po may, dahil gusto ko lang magpakasasa, hindi po. Alam niyo po kung bakit ako nakalapit doon? Dahil sa kanya. Gastos po yun ng ministry. Namamangako, wow, ganda! Na-amaze ka! Masarap! No? Na-amaze ka! First time maranasan. Yung mga lugar na hindi mo napupuntahan mo. Dahil ba gusto kong pumunta doon? Hindi. Dahil yun sa Panginoon. Ginagastusan yun ng Panginoon. Napupuntahan mo. First time. Sabi ko nga, noong mga panahon na kumuso lang yung mga cellphone. Ang ganda.
Na-amaze ka. Kaya kapag umiikot ka sa mga lugar na kung saan ay first time sa iyo, no? Sabi ko nga, namamangha ako sa gawa ng kamay ng Diyos. Lagi kong binabanggit ito. Oh, hallelujah! Sabi ko nga, the works of your hands declares glory. Ang gawa ng iyong mga kamay ay naghahayag ng kaluwalhatian mo, Panginoon, sapagkat napakaganda na likha ng Diyos. Napakaganda. Sumisilak mo sa damdamin ko ang ganda na nilikha ng Diyos. Kaya every time nakakapunta ko sa napakagandang lugar, sinasabi ko sa sarili ko, Lord, your works of your hands declare glory. Ang gawa ng iyong mga kamay ay dinideklara ang kadakilaan niyo. First time yun. Namimit ko yung mga tao. Eh ako po kapag nagsasalita, noong mga panahon nandun ako, ano ako eh. Alam niyo yun, buyoy. Buyoy. Pag sinabing buyoy kasi, hindi, dahil ako Kapampangan eh. Yung Kapampangan kasi walang age. Tama? Kaya kung nakarating ako first time pumunta sa Maynila, pinagtatawanan nila ako. Kasi bakit? Wala ako sa bahay. Yung aas ko, aas. No? Walang age eh. Kaya nga sabi ko nga, salamat. Pinaranas yun ng Diyos. Sabi niya dito, narito ang masda nagawa ang isang bagong bagay na hanggang ngayon ay hindi natin. First time. Matatapos na po ako. Ako'y magbubukas. At yung promise. Promise? Ako'y magbubukas ng isang landasin. Sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay pagtutubigan. People of God, 2025, hindi nagbabago ang kanyang mga salita. Heaven and earth will pass away, but the word of the Lord remains forever. Meron siyang binubuksan na pinto para sa iyo. Ang challenge sa Panginoon, yung pintuang ito, ang challenge sa Panginoon, lalakarin mo ba yan? Dadaanan mo ba yan? Sabi niya, ako'y magbubukas ng isang landasin. Sa gitna ng ilang maging ang disyerto ay patutubigan. Kapatid ko in faith, ito 2025 na ito, hindi ko sinasabi sa inyo na magiging magandang takbo ng 2025. Naniniwala pa rin ako, ito 2025 na ito, sa gitna ng kalagitnaan ng ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon, nandun pa rin yung rock room. Hindi natin maiwasan yan. Yung tinatawag na bakong buhay. Pero huwag kang matakot habang nilalakaran mo yung landas na pinapalakad sa iyo ng Panginoon, there is provision. Naniniwala po kayo? There is a provision. Bakit? Patutubigan ng Diyos. Sabi niya dito, sa gitna ng ilang, pag sinabi nila, anong ibig sabihin? Walang tubig, walang kabuhay-buhay, mainit. Disyerto yan eh. Sabi niya, maging ang disyerto. Disyerto yan. Walang kalatoy-latoy. Kapatid, kahit nahihirapan ka 2025 sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon, huwag kang matakot. Nalakarin yun. Bakit? There is a provision. Ano yung provision? Patutubigan ng Diyos. Water is life. Amen. Ang tubig ay buhay. Kapag dinadaanan ng tubig ito, nabubuhay ang mga paligid. Amen. May provision. May blessing sa paglakad natin sa taon na ito. Huwag kang matakot. Nalakarin yung landas na yan na ating pong nilalakaran sa ating pong Panginoon. Sabi niya, ako'y magbubukas. Excited ba kayo? Excited ba kayo dyan? Woo! Amen. Yes. So excited. No? Kaya nga sabi ko nga, Lord, tulungan niyo po ako. Samahan niyo po kami na malakad namin yung bukas na yan. Again. Tapos na. Sabi niya, isulat po sa iglesia ng Philadelphia. Sabi niya, ito sinasabi ng banal na mapagkakatiwalaan, ang hawak na susi na David, walang makapagsasara anumang binuksan niya at walang makapagbubukas anumang sinatan niya. Dahil ang Diyos ay nangako. Hallelujah! Sabi niya, walang makapagsasara anumang ang kanyang binuksan. Maaaring binubuksan sa iyo ng Diyos, hallelujah, ang opportunity to grow. To grow. Grow in relationship, grow in business, grow in mga mabuting bagay, no? Meron siyang binubuksan.
Hindi natin alam kung ano yan. Basta importante, magtiwala ka sa Kanya na lakarin yung landas na yun. Binya, walang makapagsasara niya dahil yun bukas. Amen. Church ng Pandakaki, Church ng Light, this is the promise of God. Sa atin, by year 2025, huwag kang matakot na lakarin. Huwag kang matakot doon. Sabi ni Moses, sabi ng Lord, sabi ni Lord kay Moses, sabi ni Lord kay Moses, sabi ni Lord kay Moses ay ganito, pumunta ka sa Pharaoh, pumunta ka sa Pharaoh, sabihin mo na pinapalaya ko ang aking mga anak, ang bansang Israel. Sabi ni Isaiah, Lord, ako? Pupunta doon? Eto nga Lord nahihirapan nga ako magsalita Eto nga Lord buloy ako. Eto nga Lord akat ako. Hindi ako marunong magsalita. Pupuntahin mo ako doon. Bagamat hindi tayo ganun kagaling na magsalita. Hindi tayo ganun kagaling na makipag-communicate sa mga tao. Huwag kang matakot. Ang natuturo sa iyo ng Diyos. Meron siyang binigay sa iyo. Katulad ni Moses. Katulad ni Moses. Sabi ng Diyos kay Moses, ano yung tangan mo? Tungkol mo. Bitawan mo. Nang binitawan, naging ahas. Ngayon, kunin mo. Nung kinuha, ito ang kanyang naging sandata para gumawa ng hinala. Hindi ko natatapusin ito at ito ang nagtatapos. May mga bagay na pinanibitawan ng Diyos sa atin. May mga bagay na pinapatapos sa atin. Pinapatapos ang Panginoon. Daputin natin yung mga magagandang bagay na nangyari sa buhay natin. Gawin natin instrumento yun para maraming Panginoon. Gamitin natin yung mga past experience natin, kung paano natin napagtagumpayan yung mga mataginding pagsubok, gamitin natin yun as inspiration para pagtagumpay tayo this year, way. Marami siyang bubuksan sa atin. Huwag kang matakot. Tayo po yung tumayo. Pakipatuloy natin.